nga ni Kuya Germs, walang tulugan. Kaya ba marami sa ating mga kababayan kung saan-saan na lang inihihiga ang pagod nilang mga katawan, kahit pa sa ataol? Samantalang ang ilan, kung matulog, parang nakahiga sa pera. Pagkatapos ng napakahabang araw, hindi ba't pinakahihintay natin ang makapagpahinga sa ating tulugan? Ang pinakapopular na tulugan sa buong daigdig, ano pa kundi ang kama. Pero alam niyo bang dayami pala ang ginagawang pampalambot sa mga sinaunang kama? Ang mga kama noong panahon ng mga Romano, magarbo, yari sa ginto, pilak at tanso. Ngayon, karamihan sa mga kama yari sa foam. Ang mainit na liquid chemical na ito ang siyang umaalsa para maging foam. Pipirasuhin ang mga bloke ng foam para maghugis kama. Idadaan pa ito sa mga test upang sukatin ang tibay at lambot nito. Yun yung binabayaran, yun yung quality na binabayaran nila. So, kailangan nasa quality kami tama. At saka, pag sinabi naming warranty yun, warranty talaga. Pero ang ibang mga kama, hindi lang nagkakasya sa tibay at lambot. Ang iba, kung todo gimmick. Tulad ng mga kamang nasa loob ng sasakyan. At meron ding kama na ang tema, mga pelikulang Hollywood. Gather kami ng mga feedback from the guests mismo, kung ano yung mga preferred rooms nila. And we make it sure na yearly namin ginagawa yung mag-introduce ng mga bagong thematic rooms para hindi magsawa yung mga guests. Speaking of Hollywood, ito raw ang kama ng ilang mga sikat na artista doon. High-tech, the remote control, imported from Denmark. Espesyal daw ang mga spring nito, kaya talagang nakaka-relax. Abay dapat lang, dahil ang presyo nito nakakabangungot na mahigit ₱250,000. Nagpa-follow siya sa contour ng body mo. So it gives the proper support that your back needs. And at the same time, comfortable rin siya. Heto pang isang higaang talagang nakakatakot. Hindi ang presyo, kundi talagang nakakatakot. Si Jerry, katiwala, kadalasan daw siyang humihiga sa mga ataol. Wala lang magawa. Minsan, papanigang rito. Papahinga lang. Natatakot niya minsan pag humihiga ka sa ataol? Bakit po? Sanay na kasi yun. Sanay. Halos lahat ng kasama ko ganun. Komportable man si Jerry sa kanyang napiling pahingahan, ayon kay Dr. Ray Matias, pinuno ng Department of Rehabilitation Medicine ng St. Luke's Medical Center, may tamang higaan para sa ating katawan. Ang kailangan natin i-consider yung mismong kama, if it's providing adequate support to our body. Pangalawa, kung dapat kasi sa pagtulog natin, dapat kumikilos tayo. No? It should provide movements. Pero may mga brand ng kama na ang kanilang sales stock nakakapagpagaling daw ng karamdaman ang kanilang ibinibenta sa pamamagitan daw ng maiinit na rollers na gawa sa jade stone sa kamang ito. Namamasahe di umano ang spinal column ng pasyente, kaya't nagiginhawa raw siya at kumagaling din daw ang kanyang mga sakit. Galing pa raw ng Korea ang kamang ito at ang presyo mahigit 100,000 pesos. Pero sa showroom na ito, libre ang paghiga. When you have a good blood circulation, ibig sabihin, lahat ng sistema mo sa katawan gumagana kasi pag maganda ang daloy ng dugo, maganda yung distribution ng nutrients at the same time, removal of toxins. Not in all conditions that it can provide beneficial effects.
Kasi may mga sakit na tulad ng pagbabara sa mga ugat, no? Na kapag nilagyan mo pa ng init or kaya minasahe mo, yung bara na yon pwede pang pumunta sa lungs. Ano pa man, may mga tao talaga na ang pinakasentro ng kanilang buhay, ang kanilang kama. Tuloy po kayo. Katulad ni Leo, interior designer. Hindi lang daw pahinga ang ginagawa niya sa kanyang kama. Dito na rin daw siya kumakain at nagtatrabaho. I feel very comfortable here because this is my place of well-being. This is my inner sanctuary. Tapos, I feel I'm inside a cocoon in my bedroom. Subalit ang higaan, hindi lang pahingahan. Dito rin nabubuo ang pagmamahalan ng mag-asawa. Pero ano kaya ang itsura ng tulugan ng mga asawa ng isang dato na naghahati-hati sa kanyang atensyon? Ang tribong Tiboli ng South Cotabato, bibihira lang daw na magsama-sama sa iisang bubungan ang tatlong asawa ng kanilang dato, si Dato Foring. Ang tulugan daw ng kanyang mga asawa, pantay-pantay lahat. Bawat isa, sinisigurong laging maganda ang kanilang mga higaan. Kung yung gabi, kung dito ang schedule, kung dyan schedule ko sa isang asawa ko, dyan git ang schedule ko. Pero may mga gabi raw na hindi sumusunod sa schedule ang dato. Kaya bawat isa sa kanila dapat laging handa. Pagdating sa higaan, kanya-kanya tayo ng panlasa. Pero ano man ang itsura nito, ang importante, komportable tayo. Lalo pat sa pagtatapos ng ating araw, masasaan ba't pare-pareho din tayong dito mahihimbing.